Pinalawak ng prosecution panel ang kanilang legal at communications team bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa July 6 o sa Lunes. Narito ang kabuuang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Pinaigting ng House Prosecution Panel ang kanilang legal at communications team habang papalapit ang pagliliti sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Opisyal na ipinakilala ng prosecution panel ang 4 na bagong private prosecutors na sina dating Supreme Court spokesperson Theodore Te, Reynaldo Robles, Arnold Labay at May Divina Gracia. Idinigdag din bilang private prosecutor si legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Ang karamihan po sa kanila ay nakasama ko na sa iba't ibang mga korte, either as co-counsel or I have observed them appear in court in various court proceedings. And I am very certain that they will be bringing a lot of expertise to the prosecution in the coming days. Samantala, itinilaga naman ang dating kongresista na si Robert Ace Barbers bilang karagdagang tagapagsalita at impeachment advisor upang tumulong sa pagpapaliwanag ng proseso ng impeachment sa publiko. And a clear, direct communication style that will help explain the impeachment process and its significance to the Filipino people. So ladies and gentlemen, former Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Ayon naman kay Attorney May Divina Gracia, voluntaryo silang naging bahagi ng prosecution team dahil naniniwala silang mahalagang maisulong ang pananagutan sa ilalim ng batas. So I hope yung litigation experience ko po over the years will help in presenting the facts clearly and objectively to demand accountability from the Vice President. Sa parehong briefing, sinabi rin ni House Prosecutor Laila De Lima na hiniling ng prosecution sa impeachment court na buksan ang selyadong kahon o BIR box na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Anya, makatutulong ang mga dokumentong ito sa pagtalakay sa alegasyon ng hindi may paliwanag na yaman. Ngunit nasa impeachment court pa rin ang pasya kung papayagan itong buksan. Malaki siyempre ang epekto na yan kung hindi papayagan yung pagpresenta ng evidence doon sa contracting an assassin and then making grave threats. That's Article 4 of the Articles of Impeachment. Paano yan? Anyone can just be blurting out all of those threatening words and remarks from a high official at that. And it's a high official, happens to be the second highest official of the land. Samantala, sinabi naman ni Akbayan Representative Shell Jokno na handa ang prosecution na i-cross-examine si Vice President Sara Duterte kung pipiliin itong tumistigo sa paglilitis. Para sa akin, dapat haharap muna si Vice Presidente. At siya, dapat manggaling mismo sa bibig niya sa harapan ng court kung ano yung nasa isip niya nung sinabi niya yung mga salitang yon. Dagdag pa niya, pagkakataon na rin ito para sa personal na may paliwanag ng Vice Presidente ang kanyang panig sa harap ng impeachment court. At dapat rin na bigyan kami ng karapatan na i-cross-examine siya dun sa sinasabi nga niyang claims, kung ano man yon, freedom of speech o kung meron pa siyang ibang paliwanag. Ayon sa House Prosecution Panel, nakatuon ang kanilang paghahanda sa maayos at mabilis na paglilitis, habang ang pagtanggap at pagtitimbang sa mga ebidensya ay nasa pa siya ng Senate Impeachment Court. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sinimula na rin ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality ang pagdinig sa Tacloban school shooting upang suriin ang mga posibleng sanhi ng insidente at ang mga hakbang para maprotektahan ang mga kabataan. Nagbabalik para sa ulat si Jade Buhoy. Sa pagbubukas ng pagdinig, nagpahayag ng pakikiramay si Senador Risa Ontiveros sa mga pamilya at 3 estudyanteng nasawi at sa mga sugatan at natroma sa insidente.
Ayon pa sa senador, layunin ng investigasyon na alamin ang iba't ibang salik na maaaring nagdulot ng trahedya at matukoy ang mga kakulangan sa mga umiiral na sistema ng proteksyon para sa mga bata. Dito tinalakay ang posibleng papel ng online platforms at digital content sa pagkaka-expose ng mga kabataan sa mararahas na ideya. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Samantala, nilinaw ng senador na tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gorebox na dumalo sa pagdinig, maging ng personal o sa pamamagitan ng online conference. Dahil dito, hihingi sa German Embassy ng tulong ang senador upang maiparating ang imbitasyon at mapadali ang pakikilahok ng developer sa investigasyon. Ayon pa kay Ontiveros, nais ng komite na malaman ang mga ipinapatupad na age safeguards, content moderation at iba pang hakbang ng developer upang maprotektahan ang mga kabataang gumagamit ng nasabing laro. Samantala, kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Tacloban, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na dapat din mareforma ang batas na nagpoprotekta sa mga biktima. Kailangan mo meron way to compensate yung mga namatayan or yung mga na-injured. Kasi ito nga yung mga inaasahan nating mga kabataan na aabot sa kanila mula sa kahirapan. Sa kabilang banda, ganap nang hindi maaaring i-download ang Gorebox sa Google Play Store at Steam habang hindi na rin umano ito gumagana para sa mga dati nang nakakapag-install ng laro. Una nang nagpahayag ang Game Developers Association of the Philippines na walang sapat na ebidensyang nagsasabi ang mararahas na video game lamang ang direktang nagdudulot ng marahas na pag-uugali. Ngunit patuloy pa rin isinasagawa ng mga otoridad ang masusing investigasyon sa insidente. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay pa rin na balita, nanawagan ang Department of Education o DepEd ng pondo sa Department of Budget and Management para sa karagdagang security guards sa mga pampublikong paaralan. Inamin ni Education Secretary Sani Angara ang kakulangan sa mga security guards dahil mayroon lamang 200 nakatalagang bantay sa 48,000 paaralan sa buong bansa, habang may ilang paaralan din ang nangangailangan ng higit pa sa isang security guard. Dagdag pa ni Angara, kailangan dagdagan ang bilang ng plantilla items o permanenteng posisyon bilang hakbang sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad. Samantala, ilang lokal na pamahalaan at pribadong sektor na rin ang namahagi ng CCTV at iba pang kagamitan upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Inaprubahan naman ng Civil Service Commission ang qualification standards para sa mga bagong posisyon ng school counselor sa ilalim ng Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Ayon sa Department of Education o DepEd, mahalagang hakbang ito para sa pagpapalawak ng mental health at psychosocial support sa support services sa mga pampublikong paaralan. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na makatutulong ito upang mas maraming mag-aaral ang magkaroon ng access sa counseling services. Dahil dito, maaari nang simulan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng 10,000 School Counselors Associate positions para sa school year 2026-2027. Inihahanda na rin ng DepEd ang recruitment at deployment ng mga kwalipikadong school counselors sa buong bansa. Sa ibang balita, natapos na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng cash aid sa higit 1,800,000
800,000 public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa. Isinagawa ang programa bilang ayuda sa mga driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang mga tricycle, jeepney, TNVS, delivery service at motorcycle taxi drivers. Sinabi ng ahensya na isinagawa ang pamamahagi sa loob ng mahigit 2 buwan. Ang layunin ng programa ay makatulong sa sektor ng transportasyon na patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa publiko. Inaprubahan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tataas ang minimum wage mula 695 pesos hanggang 780 pesos at higit 1.1 milyong manggagawa ang inaasahang makikinabang. Ipatutupad ang dagdag sahod sa dalawang bahagi kung saan 60 pesos ang epektibo sa July 19 at ang karagdagang 25 pesos naman ay sa January 2027. Magkakaroon din ng bagong minimum na sahod ang ilang manggagawa sa agrikultura at maliliit na establishmento sa NCR. Sa kabilang dako ay inanunsyo na ng Department of Labor and Employment ang dagdag na 85 pesos na daily wages sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ito'y matapos i-finalize ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at ng DOLE ang bagong Regional Wage Order para sa NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang hakbang na ito ay ayon sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Aabot sa mahigit 1.1 million minimum wage workers sa NCR ang makikinabang sa nasabing increase. Magiging epektibo ang first phase ng wage increase sa July 19, 2026 sa halagang 60 pesos habang sa January 2027 naman magiging epektibo ang second phase nito na 25 pesos increase. Samantala, sinabi ng Kilusang Mayo 1 na hindi sapat ang dagdag sahod at naninindigang kailangan pa rin ang mas mataas na living wage para sa mga manggagawa. Sa iba pang balita, formal nang inilunsad ng Department of Tourism o DOT ang bagong platform para discounted at piling travel deals sa mga destinasyon sa buong Pilipinas. Tampok ang kampanyang Discover More to Love. Ang higit 3,000 travel deals para sa local hotels, tour operators, airlines at iba pa. Layo nitong hikayatin ang mga Pilipino na bumisita sa lokal na destinasyon. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, ang nasabing platform ay magbibigay rin ng impormasyon ukol sa abot kayang mga travel option nang hindi nagiging biktima ng mga scam. Kasunod ng makasaysayang Coachella stage ng P-pop sensation BINI bilang unang all-Filipino group na nakapagtanghal sa isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo, opisyal na pong ipinakilala ng Department of Tourism ang BINI bilang isa sa bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, hindi lamang tourism ambassador ang BINI dahil kanila ring nire-representa ang bansa. Magiging katuwang ng DOT ang BINI upang isulong at mas palakasin pa ang turismo sa Pilipinas, kung saan tampok sa kampanya ang masiglang kultura, iba't ibang destinasyon at ang world-class hospitality ng bansa sa local at international
national audience. Dagdag pa ni Mathay, ang ugnayan ay isang pamumuhunan ng DOT sa soft power ng pop culture bilang hakbang upang mas makilala ang bansa gamit ang impluensya ng mga internationally recognized Filipino artist gaya ng BINI. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta, isinampa ng Ombudsman. 3 araw na INC rally, mapayapang natapos ayon sa PNP. Karahasan sa paaralan sa Tacloban, siniyasat ng Senado. Pilipinas ganap ng upper middle income country ayon sa World Bank. Utang ng pamahalaan nitong Mayo umakyat sa 18.55 trillion pesos. 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, aprobado ng DOLE. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. At yan po ang mga pinakamainit na naging kaganapan nitong linggong nagdaan. Sa susunod na linggo, asahan po natin na mag-uumpisa na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung kaya't manatiling nakatutok sa aming mga update sa aming Facebook, Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube, Golden Nation Network. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Force Weekend.